Magandang umaga sa inyong lahat. Narito tayo sa isang balagtasan na nakamulat. Sa naritong mga kamag-aral na ngayon mag-uulat, dito natin may susukat kung tayo may hihikayat. Ang balagtasan na ito ay tungkol sa pagmimina sa Pilipinas. Sa aking kanan ay mga ginoong Makata na sang-ayon, sina Ginoong Peralta at Albendia. Sinasabi nila na may magagandang maidudulot ito sa kalikasan. Sa inyong kaliwa naman ay ang mga binibining Makata na di sang-ayon, sina Binibining Balte at Jimenez. Sinasabi nila na may nakakasama ang pagmimina sa kalikasan. Ating buksan ang tanghalan ito upang malaman. Ang unang Makatang titindig ay ang mga sang-ayon. Sa ating mundo ng ating tinitirhan ay puno ng yaman galing kay inang kalikasan. May mga galing sa ilog, bundok, dagat at kapatagan. Isa sa mga mahalaga nating yaman na ating hawak ay ang mahahalagang bato sa loob ng mga kabundukan. Dito ay magagamit natin itong mga biyaya para sa bakal, mga gamit sa bahay, alahas at gasolina. Dahil dito mapapalakas din ito sa industriyang kalakalan, bakit natin pipigilan na ang kaigandang hanap buhay ng pagmimina? Go. Ang ating Ama na nakatira sa kalangitan, binigay sa atin ang mundo para alagaan, hindi para ito iabuso at saktan. Itigil na ang pagmimina dahil tayo ay nagkakasala. Panginoon ay nalulungkot, bakit kaya hindi tayo natatakot? Go. Bilang isang lakandiwa, tungkulin ay mabigat. Dalawang panig ang naglalaban, parehang may dahilan. Parehang may punto at parehang mahalaga. Matapos ang tindig at tugon pang isa, halina't makinig sa mga sumusunod pang mapang-init na labanan. Kung saan mas maipapaliwanag pa ng ating mga kalahok ang kanilang mimithiing pahayag. Pag ang pagmimina ay hininto, paano na ang bansa? Mineral ay mawala, pag-uunlad ay babagal. Walang alas o bakal, saan tayo mapapadpad? Go. Kasamaan ang dulot sa pagpatuloy na pagmimina. Ang kalagayan ni inang kalikasan ay babahala. Ang mga buhay ng mga taong nakapalibot doon ay maaaring masira sa pagkalipas ng panahon. Nakakalbo at nawawala ang mga bundok, kung kaya't kailangang itigil itong pagsubok. Base sa mga statistika ng panahon ngayon, kita sa pagmimina ay umabot ng higit 100 bilyon. Pero ang pwede ibigay sa ikakabuti ng mundo, katulad ng tirahan, pagkain at edukasyon. Ito din ay nakakabigay ng ilang daang libong trabaho. Ano kaya magagawa natin sa laking halaga na ito? Kay gandang industriyang ito, wag na wag natin ito iiwan sa sulok. Madami pwedeng alternatibo pwede ibigay sa pagmimina, katulad ng pangingisda, pag-aalaga ng hayop at agrikultura. Kung ito ay mapapahintulutan, kagandahan sa ating bansa ang makakamtan. Kaya dapat nang ito ay may tigil upang gumanda ang ating kinabukasan. Hindi ba iyon ang ating kahilingan? Kayamanan natin, bigyan natin ng halaga. Ang mga Makata ngayon nagtatalunan. Ang kanilang mga rason ay naglalabanan. Kung wala ako dito, siguro sila'y nagrarambulan. Sana sumaatin ng poong may kapal para ito'y tigilan. Ngayon ibibigay ko ulit ang ilaw sa ating mga mahuhusay na Makata. Meron ba kayong mga tenga at hindi niya naririnig ang aking mga salita? Bakit maghahanap ng alternatibo kung meron namang paraan na makapagbibigay sa atin ng mga bisyo? Aking kabataan, making kayo. Makinig. Makinig ba yan? Makinig. Makinig kayo. Hindi, aking mga kabataan. Aking- Hindi, wag. Aking mga kabataan, makinig kayo. Ang pagmimina ay isa sa mga sagot ng pag-unlad. Hindi ako papayag ang buhay nating mawala sa kalidad. Go. Hindi natin dapat isugal ang kalagayan ni inang kalikasan sapagkat hindi mineral ang makapagdala ng kasiyahan. Sapagkat hindi mineral ang nakakapagdala ng kasiyahan. Sa aking palagay, 4 na binibining Makata ay parehang may punto. Ngunit habang nagtatalo, 4 na binibini ay walang tigil sa pagbabangayan. Itong balagtasan ay aking wawakasan na. Kanyang mga Kasi naman bakit nakaganyan? Ang tawag dito, Kanyang go. Kayong mga tagapakinig ay humatol na. Salamat sa inyong partisipasyon
Salamat sa inyong partisipasyon. Sa puso naming mga tagapagtanghal ay punong-puno ng kaligayahan.